In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang mga lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalagta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-tatlumpu, tig-60, at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ang lahat ng bagay ay ituturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng pahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay
ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya't hindi nila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing na pasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ang parabola ng magsasaka ay very relevant sa ating buhay ngayon. Ipinapakita ni Jesus na pare-pareho tayong nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero hindi pare-pareho ang pagtanggap natin dito. Ang tanong, anong klaseng lupa ang puso ko? May mga pagkakataon na para tayong daan. Naririnig natin ang salita, pero dahil sa distraksyon, social media, stress, at problema, mabilis din itong nawala sa ating isipan at puso. Parang tinatangay agad ng kaaway. Minsan naman, tulad tayo ng kabatuhan, masaya tayong tumatanggap sa salita, inspired. Pero kapag may pagsubok, problema o hirap, nawawala ang sigla natin sa pananampalataya. Madaling sumuko. Mayroon ding mga puso na parang dawagan. Naririnig ang salita, pero natatabunan ng paghahabol sa pera, trabaho, luho, at mga alalahanin sa buhay. Unti-unting nasasakal ang ating relasyon sa Diyos. Pero inaanyayahan tayo ni Jesus na maging matabang lupa, pusong handang makinig, tumanggap, magtiwala, at isabuhay ang salita. Ang ganitong puso ay nabumunga sa pagmamahal, kababaang loob, pagtitiyaga, pagpapatawad, at paglilingkod. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayong hindi lang makinig sa salita, kundi isabuhay ito araw-araw. Sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, at sa kapwa. Sa ganitong paraan, magiging patutuo tayo sa buhay ang salita ng Diyos sa atin. Sa paggunita kay Santo Tomas de Aquino, naway matuto tayo na pagsamahin na ang pananampalataya at pag-uunawa, dasal at pagkilos, paniniwala at pamumuhay. Hingin natin sa Panginoon na linisin ang ating puso, tanggalin ang mga bato at dawag at gawin tayong matabang lupa upang ang kanyang salita ay mamunga ng sagana sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, ipinagkatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman
lalo na para sa agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel K, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya na nagbabahagi ng panalangin ito. Pagalingin mo rin po ang lahat ng nakabasa, nakarinig at nanonood nito na may karamdaman. Basbasan mo po ang lahat ng kaparian, gabayan ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming kura paroko, diocesan administrador na si Monsignor Claro Caluya. Ipinagdarasal din namin ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pagkalooban mo sila ng karunungan at malasakit sa bayan. Alalahanin mo rin po ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Brad Jr., Padre Joseph, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na namalam na. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo po kami sa lahat ng unos at kalamidad at ingatan mo kami sa lahat ng oras. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!